Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin. Nung nasa kadiliman pa po kami na naliligaw sa mga bagay na walang kabuluhan sa libutang ito, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo. At inaakay po kami ng banal na Espiritu ayon po sa maluwalhating kalooban ng Panginoon upang maging ganap po kami sa harapan ng Amang Diyos at upang magamit po kami ng Panginoon para sa inyong dakilang kalooban. Salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at pag-aasa na inilaan po ninyo sa langit para sa amin. Nawa hindi po kami maligaw sa mga landas ng salibutan na nilakaran po namin dati. Patuloy po kami makapaglingkod nawa sa inyong dakilang kalooban sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at magkaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Sa iyo lamang po kami nagbibigay ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Unang Korinto, chapter 13, verse 13 po. Unang Korinto, chapter 13, verse 13. Isang talata lang po. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, unit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, magmula ngayon, sana po ilang linggo, pag-aralan po natin patungkol sa Unang Korinto chapter 13. So, Unang Korinto chapter 13, ito po yung isa sa mga pinakakilalang chapter sa buong Biblia. Ano po yung topic po sa itong chapter? Pag-ibig. Gusto po ninyo pag-ibig? O ayaw? Ayaw pag-ibig? Yung pag-ibig po ay pinakamagandang words sa mga salita na ginagamit. Pag narinig po natin yung pag-ibig, tumitigas ba yung ating puso o lumalambot yung ating puso? Lumalambot. Okay? Lumalambot po yung ating puso. Kaya mula nung nasave po ako, itong Unang Korinto chapter 13 ay isa sa mga chapter na ang gusto kong i-memorize, isaulo. Kaya sa Korean version, nasa ulo na po ito, pero sa Tagalog version ay wala pa. Kaya ito po yung target ko po this year, sa Tagalog version ay isasaulo ko po ito. Kasi ito po yung napakalaking blessing sa ating Christian living. Kung naunawan po natin yung meaning ng 1 Corinthians chapter 13, magiging iba po tayo sa ating Christian living. So dahil naintindihan po natin yung pag-ibig ng Panginoon. So para maunahan po natin yung 1 Corinthians chapter 13, so kailangan po mag-umpisa doon sa chapter 12.
Okay? Unang Korinto chapter 12. Chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 4, 5, 6 po. Chapter 12, verse 4 hanggang 6 po. Babasahin ko po ito. May iba't ibang uri ng mga kaloob, sabalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, sabalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, sabalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Sa ating Christian living po, yung unity, so ito po yung isang napakahalagang lesson o topic po na dapat natin malaman. Kasi sabi po natin lagi, dapat maging isa po tayo, unity tayo, yung body of Christ ay dapat isang katawan. So, para makaisa po tayo sa ating isip at puso, so kailangan po yung dalawa. Kung wala po itong dalawa, so imposible po maging isa po tayo. Sa tingin niyo po, ano po yung kailangan po para maging isa po tayo? Ano po yung kailangan? So, merienda, kailangan? Para maging isa po tayo, merienda. Pag may lechon, pwede tayo makaisa. Para makaisa po tayo, o para hindi masira po yung ating unity, kailangan po yung dalawa. Una sa lahat ay truth and grace. Kung wala po itong dalawa po, ay madaling masisira po yung unity po natin. So una sa lahat, ano po? Unity in truth. So parehong direksyon. Ibig sabihin, the same direction. Same direction. So, kung gusto mong pumunta sa Baguio at gusto kong pumunta sa Naga, pwede po tayo makasama? Hindi pwede makasama. Kung gusto mong pumunta Baguio, dapat sumakay sa bus papuntang Baguio. Ako, sasakay ako sa bus papuntang Bicol. Hindi pwede tayo makasakay sa isang bus kung iba yung direksyon. So, ito po yung parang direksyon. So, direksyon po sa buhay. Okay? So, kung iba yung direksyon po natin sa buhay, halimbawa, yung pangarap mo ay ito, saka yung pangarap ko ay ito. Yung goal mo sa buhay, yung dream, yung goal sa buhay mo ay ito, saka yung goal ko sa buhay ito, malayo, hindi tayo pwede makasama. Kanyang-kanyang buhay. Okay? So, bakit itong umagang ito, bakit nandito po tayo sama-sama? Dahil ito po yung same katotohanan, ito po yung hinahanap po natin. Hinahanap po natin yung katotohanan na nakasulat sa Bible. Nakasulat sa Bible. Pero on the way, kahit nakasakay na po tayo sa the same bus, sasakyan, patungo sa isang lugar, pero minsan, doon, nakaka-problema tayo, nag-aaway tayo. Okay? Kaya kung walang biyaya o pag-ibig,
Kung walang biyaya sa atin, kung walang pag-ibig po sa atin, ay parang gusto natin bumaba sa bus. Okay? Ikaw lang, bababa ko dito. Itong dalawa po ay kailangan po sa ating unity. So chapter 12, verse 12. Chapter 12, verse 12 and 13, dalawang talata po. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa, at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, ganun din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o Malaya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. So, yung body, katawan po ay isang napakagandang illustration o example kung paano po tayo naging isa sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. So, ano po yung katotohanan? Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Okay? Si Jesus, siya po yung katotohanan. Yung Bible ay katotohanan. Yung Ebanghelyo ay katotohanan. Ilagay po natin dito yung bookmarking. And pumunta po tayo sa Unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1 verse 10. Mga kapatid, ngayon nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang, huwag makaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo ay makaisa sa isang pag-isip, layunin lamang. So, isinulat po ni Apostol Pablo itong sulat sa Corinthian Church. Dahil sa Corinthian Church po ay malaking problema nangyari sa Corinthian Church. Nag-aaway po sila, tapos nagkaroon po ng mga division, grupo-grupo. Anong grupo? Dito po, verse 11. Unang Korinto, chapter 1, verse 11. Verse 11, sapagkat iniulat na sa akin ang mga kasamaan ni Chloe ang tungkol sa iyo na sa iyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, ako naman kay Kristo. Nagkaroon po ng division. Sa ating panahon po, parang ganito po, ako ay Katoliko. Ako ay Iglesia ni Kristo. Ako ay Seventh-day Adventist. Ako ay, ano pa? Okay? Dating daan. Okay? So, maraming mga religion sa ating panahon, tama po ba? Maraming religion, denomination, grupo. Nagkumpisa po dito. Noon pa man, sa panahon po ni Apostol Pablo, meron na po maraming mga grouping, grupo-grupo. Okay? Ako kay Apollos. Ako kay Pablo. Ako kay Cephas. Yung Cephas ay Pedro. Si Pedro po ay pinaka mga head, yung apostle ni Jesus. Ako naman kay Kristo. Okay? So, bakit po nakaroon po ng ganitong mga division o groupings?
Dahil umalis po sila sa katotohanan. Okay. Dahil iniwanan po nila ang pag-ibig. Kung walang katotohanan, kung walang pag-ibig, so madali po masisira. Ganon din po sa Tanawan Church, kung walang katotohanan dito, kung walang pag-ibig po sa atin, ay yung bonding po natin ay madaling masisira. Dahil, di ba, lagi po, nangyayari po yung mga, kahit maliit o malaki, hindi po maiwasan na mangyari yung mga issue sa church, yung problema. Dahil hindi pa perfecto yung ating ugali, minsan yung ating pagsasalita, yung ating kilos, okay, ay nakakasakit. Kaya doon po natitisot po yung mga tao, doon po natatampot po yung mga kapatiran. Kaya sabi nila, ay ayoko mag-church. Ayoko na mag-church dahil sa brother na ito. Ayoko na mag-church dahil sumama yung loob sa sabi ng isang brother or sister sa akin. Ayoko na mag-church. Ibig sabihin, sira na yung unity dahil sa itong dalawa ay nawala. Kaya, isunod po ni Apostol Pablo sa mga Corinthian church, brothers and sisters, isang mahabang letter. 1 Corinthians and then 2 Corinthians. Mahaba po yung sulat po ni Apostol Pablo. So, pagtatalo-talo, bakit ganon? Bakit sinasabi ninyo ako ay Pablo, ako ay Apollos, ako ay si Cephas, ako ay Kristo? Bakit? So, nahati-hati na kayo. Iniwanan ninyo ang katotohanan. Isa lang Bible. Okay? Tama po ba? Isa lang Bible, iisang Diyos, iisang Espiritu. Isa lang po sa Bible, isa. Dapat isa po tayo sa katotohanan. Pero dahil sa daming mga problema nangyari sa history, ngayon na po, tingnan po natin kung gaano kadaming mga religion, kung gaano kadaming mga denomination, grupo sa mga churches. Isa lang Bible. Pero iba-iba yung kanilang pagtuturo. Iba-iba yung kanilang interpretation. Kaya mula nung nakpunta po ako dito sa Philippines, 2008 December, hanggang ngayon po, isang bagay lang po ang ginagawa ko o hinahanap ko. Okay? Isang bagay lang po yung ginagawa. Ano po? Bible. Ito lang ipinapahayag. Ito lang. Okay? Bible. Kaya nung bago pa po ako dito, so naghanap ako ng mga Bible dito sa Tagalog. Anong Bible meron dito? Meron ba Tagalog Bible? O meron bang Bible ibang mga wika? Kaya nung nakita ko po sa Christian bookstore, maraming mga Tagalog version, so doon po masaya po ako. So dahil hindi na kailangan pa i-translate sa lingwahe po dito, marami na yung mga translation po dito. Tagalog Bible, Bicol Bible, Bisaya Bible, Ilocano. Marami na. Kung meron po tayong Bible, bakit maganda po yun? Dahil dito pwede na magsimula sa Bible. Okay. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano po ay nag-sacrifice para translate po yung Bible sa mga iba't ibang lingwahe para magkaroon po ng isang pananampalataya. The same Bible. Okay? Same Bible. Napakahalaga po yung same Bible. So John 3:16, alam po natin, John 3:16, sapagkat ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Korean version. Ano po sa Korean? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 나인tindihan?
Yong-seng. Hananim. Ano po Hananim? Diyos. Hananim. And then, sarang. Ano po sarang? Sarang. Pag-ibig. Hananim, Diyos, sarang, pag-ibig, Jesus. Ano po sa Korean? Yesu. 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 And then, Yong-seng. Yong-seng, buhay na walang hanggan. Sa Korean, may silang po, Yong-seng. Okay? Dito, buhay na walang hanggan. Kaya Tagalog mahaba. Sa Korea, midum. Tagalog, pananampalataya. Kaya pag nagsasalita po ako sa Tagalog, mabilis dahil mahaba. Kung hindi mabilis ako magsasalita sa translation, minsan nagtatranslate po ako. Sabi po ng mga Korean brother, maiksi lang sinabi ko, bakit mahaba yung sinabi mo? Kaya paliwanag ko, Tagalog, mahaba yung words. Kaya kailangan mahaba yung sentence. Okay? Pero akala po nila parang idadagtak ko yung mga meaning. The same Bible, ito po, napaka-blessing po ito, same Bible. Ito po yung dakilang gawain ng Diyos, same Bible. Sa buong mundo, same Bible. Okay. Halos lahat ng mga lahi, meron po silang sariling Bible. Okay. Ang problema po, hindi nila binabasa. Meron po silang Bible sa kanilang lingwahe, pero hindi po nila ito binabasa. Ito po yung nakakalungkot na bagay. Kaya, so kung may pagkakataon sa Bible seminar, tapos tuwing sermon, yung sinisika pong iparating sa inyo kung ano ang nakasulat sa Bible. Para makita po natin kung ano ba ang nakasulat sa Bible, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Bible dahil yun ang katotohanan. Yun ang dapat natin malaman kung ano ang nakasulat sa Bible, yun ang dapat natin sundin dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kung buhay ang Diyos, dapat natin malaman kung ano ang sinasabi niya sa Bible. Pag nalaman po natin yung kanyang kalooban sa Bible, ano po yung kasunod po natin gawin? Alam lang, alam? Hindi. Dapat natin sundin. Ano mang sinasabi ng Diyos sa Bible, yun ang dapat natin malaman, tapos yun ang dapat natin sundin. Pero sa Corinthian Church po ay nagkaroon po ng maraming grupo, okay? Dahil iniwanan po nila yung katotohanan, o iniwanan po nila nakalimutan po nila na sila po ay isang miserable sinner na na-save. Kaya tumataas dahil pag dumadami po yung alam, so lumalaki po yung ulo. Kaya chapter 1, so na-remind po ni Apostle Pablo sa kanila kung ano ang katotohanan na dapat nilang hawakan o hindi dapat iwanan. Ito po yung essence, pinakamahalagang message. Sabi po ni Apostol Pablo, verse 22, chapter 1, verse 22. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil.
uni sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sinabi po ni Apostol Pablo, yung mga Hudyo, yung mga Israel, ano daw hinihingi po nila? Yung mga tanda, signs, yung mga miracles, yung mga himala. Yun po yung mga hinahanap ng mga relihiyosong tao sa ating panahon. Yung mga nagti-church po, ngayon ay naghahanap po sila ng mga himala. Kapag may sakit, so nagdadasal po sila, sana pagalingin mo ako ng Panginoon, yun po yung kanilang prayer. Kapag may problema, dinadala po nila sa Diyos yung kanilang mga problema, pagsubok, sana, so maging maayos yung buhay po namin, Panginoon, may sakit. So, maraming problema nangyari sa buhay. Sana maging maayos yung buhay ko sa mundong ito, yun po yung hinahanap ng mga Griego, yung mga Hudyo. Naniniwala, Griego po, yung mga Hudyo po ay naniniwala sa Diyos. Yung mga Hudyo sa panahon po nila, yung mga Israelita, so naniniwala sila sa Diyos, kaya nagdadasal sila sa Diyos, pero hindi po nila alam kung ano po ang kalooban ng Diyos. Kaya yung kanilang prayer ay puro para sa mga makalupang bagay lang. Puro makasalibutang bagay. Sana maging okay yung buhay ko dito sa lupa. Sana walang sakit. Sana maging okay. Yung kanilang prayer. Wala po silang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ano po yung hinahanap ng Griego? Yung Griego po ay yung Greece, bansang Greece. Griego po ay kumakatawan ng Gentiles sa ating panahon. Hinahanap nila karunungan. Karunungan. Matalino sila matalino. Karunungan po yung hinahanap po nila. Yung successful life. Okay? So, kapag ipinangaral po ni Apostol Pablo sa kanila yung salita ng Diyos, ang Kristo na ipinako sa cross, ito po yung pinaka-message. Lagi po, ito po yung pinaka-mensahe po ni Apostol Pablo, Kristo na ipinako sa cross. Si Kristo namatay sa cross. Si Kristo ipinako sa cross. Ito lagi po yung topic po ni Apostol Pablo. Si Kristo namatay. Si Kristo ipinako. Bakit ipinako si Kristo? Bakit namatay si Kristo? Yun po yung pinakamahalagang message. Hindi para maging okay tayo sa mundong ito, hindi para maging mayaman tayo dito, hindi para maging mahaba yung buhay natin dito sa lupa. Hindi po yun pinaka-message ni Apostol Pablo. Yung kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya namatay si Kristo, ipinako siya sa cross upang makapunta po tayo sa langit. Pero verse 23, katitisuran sa mga Hudyo. Kahangalan sa mga hentil. Kapag narinig po nila yung salita ng Diyos, natisot yung mga Hudyo. So, natawa yung mga Griego, yung mga hentil. Dahil sa kanila, yung mensahe po ni Apostol Pablo ay parang ayaw nila tanggapin. Puro namatay, ipako sa krus, namatay. Para yung mga mensahe ni Jesus ay yung religion ng isang kamatayan. Yung kamatayan o dugo, dumanag yung dugo. Okay. Yun po yung puro mensahe po ni Apostol Pablo. Kaya ayaw ng mga Hudyo ito pakinggan. Kasi po yung gusto po nila ay puro blessing. So,
Balik po tayo sa unang Korinto chapter 12. Ephesians chapter 4 muna. Ephesians chapter 4 verse 4. Ephesians chapter 4 verse 4. Four, 5, 6. Ephesians chapter 4, verse 4, 5, 6. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. May isang katawan at isang espiritu, kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, at siya na nasa ibabaw ng lahat, sumama sa lahat at nasa lahat. So, ilan po ba ang Diyos? Isa. Kaya hindi pwede Diyos-Diyosan. Okay? Isa lang po yung tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, siya po yung lumikha sa buong sanlibutan. Hindi po siya nakikita sa ating mata dahil wala po siyang laman at buto. Espiritu siya. God is Spirit. Kahit wala siyang buto, laman, meron po siyang kalooban, God's will. Kalooban at plano ng Diyos. Isang Diyos, isang Panginoon, kaya iisang pananampalataya, isang Bible, isang katawan. Kaya paulit-ulit po nakasulat sa Bible, ano po? Isa. Pero parang nangyari po sa ating mundo, so hindi isa. Maraming mga Diyos-Diyosan, maraming mga religion. Kahit sa panahon po ni Apostol Pablo sa Corinthian Church, ay nakikipagtalo-talo po sila dahil siyempre iba-iba yung opinion, iba-iba yung kanilang mga character. Kaya napakahirap po maging isa. Kaya para tumakbo tayo sa same direction, yung direction muna, dapat maging isa po tayo sa katotohanan. Pag tumingin po tayo sa mga tao, iba-iba sa mga buhay ng tao. Pero pag tumingin po tayo sa Bible, ilan po ba? Isang Diyos. Isang Diyos, isang pananampalataya, isang katawan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Tumingin sa tao o tumingin sa Bible? Tumingin sa Bible lamang po. Pag tumingin ka sa tao, mahirap po maging isa po tayo. Dahil iba-iba yung kuro-kuro, iba-iba yung isip at buhay, character. Pero pag tumingin po tayo sa Bible, yung Bible po ay lagi nagre-remind po sa akin, ay isang direksyon. Ano po yung isang direksyon? Si Jesus, yung na ipinako sa cross, tapos yung isang pag-asa na tinawagan po tayo ng Diyos para matupad po yung kalooban niya sa ating buhay sa pamamagitan ng iglesia. Hanggang dadalhin po tayo sa kaharian niya sa langit. Kaya dito po, isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. So, isang pag-asa na pagkatawag sa inyo. Sino po yung tumawag sa atin? Ang Diyos. Ang Diyos ang tumawag po sa atin. Kaya tandaan po natin ito. So, pwede po tayong maging isa in the truth. Okay? Dapat nasa katotohanan. Dapat maghanap po tayo ng katotohanan sa Bible. Okay?
doon po tayo pwede maging isa. Okay. Sa Bible po, so Philippians chapter 3 verse 14, Filipos chapter 3 verse 14. Alam niyo po ba kung ilang missionary nasa Philippine Life for Mission? Alam niyo po ba? So parang wala kayong pakialam. Ilan po ba yung missionary po ay 21 na missionary. Yung Filipino ministers 78? Nalilito din po ako. Oh. So, 21 na missionary po. So, bago po pumunta ako dito sa Philippines, so hindi ko po sila kilala. Pastor Pak, hindi ko siya kilala. Okay? Maraming Pastor Pak. Mga missionary po dito ngayon ay hindi ko sila makakilala. Mga ilang missionary lang po ay galing po sa mga same church. Pero yung ibang missionary, hindi ko sila kilala. Noong nasa Korea pa ako. Kaya hindi ko sila kilala pero so matagal po kasama kami dito. Okay? So, pumunta ako dito dahil sa mission. Okay? Dahil sa mission. The same purpose. Yung ibang missionary din po, pumunta po sila dito, nag-apply po sila. So gusto nila pumunta dito. The same mission, purpose. Ano po yung mission po namin? The same. I-share yung gospel sa mga naliligaw na kaluluwa dito. So maraming mga Koreano hindi pa ligtas, hindi pa safe. Maraming Koreano. Pero bakit pumunta kami dito? So yung puso po ay hindi galing sa sarili. Ang Diyos po ang nagbigay sa akin. O ang Diyos po ang nagbigay ng ganung mga yung puso, o apoy sa puso. So kahit kapag narinig ko po, nung nasa Korea po, kapag narinig ko po yung mga balita ng mission sa ibang mga bansa, so parang naramdaman po yung pressure sa puso. Anong ginagawa mo dito? Okay. Maraming naliligaw sa ibang bansa, maraming kaluluwa ay napapahamak sa impyerno, naliligaw sila ngayon. Anong ginagawa mo dito? Kulang daw yung missionary. Kailangan daw yung tao sa ibang mga bansa. Anong ginagawa mo dito? Naramdaman ko po yung mga pressure for ilang taon. So how many years? Okay? Kaya pag narinig ko po yung mga balita ng galing sa ibang mga bansa, so parang gusto kong magtago. Parang ibang tao ay tumitingin sa akin. Ikaw, bakit nandito ka? Bakit hindi ka nag-apply? Parang gusto kong magtago. Gusto kong tumakas. Mga ilang taon. Ganon din po ang nangyari sa mga ibang missionary sa puso nila, kaya nag-apply dito. Ganon din. Dito ko sila nakilala, tapos nakita ko po yung same passion, the same purpose. Iba-iba yung ugali, iba-iba yung background. So,
Pero nakikita ko po sa mga puso ng ibang mga missionary, the same prayer. Yung prayer po nila para sa ibang mga bansa. The same prayer. And same passion. Okay. Same purpose. The same direction. Nakita ko po sa kanilang puso, same direction. Kaya sumakay ako sa itong bus patung para sa mga mission dito. Ganun din po yung ibang mga missionary sumakay dito, nasa same boat, nasa parehong barko. Dahil, may same, meron po kaming mga same passion. Same direction. Kaya ngayon, sama-sama, tulong-tulong, sama-sama. Okay? Di ko po alam kung hanggang kailan. Hanggang kailan po makakasama po silang lahat. Minsan nakakasakit po sila, pero hindi pwede sumuko. Hindi pwede huminto sa itong mission. Pero hanggang makakaya, magkakasama po kami, makakasama. Dahil, Philippians chapter 3, verse 14. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Pansinin po natin yung words, tawag, pagtawag ng Diyos. Dakilang pagtawag ng Diyos. Okay. Naniniwala po tayo sa Diyos, di ba? Kung ganun po, pansinin po natin yung words na pagtawag ng Diyos. Sino po ang tinatawag niya? Sino ang tinatawag niya? Tayo po ang tinawag niya. Okay. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nung nakinig po tayo sa Bible Seminar, yung salita ng Ebanghelyo, yung salita ng Ebanghelyo, namatay si Jesus sa cross para sa aking mga kasalanan. Okay. Dumanak po yung kanyang banal na dugo para sa para sa pagtubos ng kasalanan ko. Kaya lahat ng kasalanan ko ay natubos na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Yun po yung pagtawag niya sa atin. Minahal kita, babalik ka sa akin. Yun po yung banal na pagtawag, dakilang pagtawag ng Diyos sa atin. Namatay ako para sa iyo dahil minahal na kita, manumbalik ka sa akin. Tinubos na kita sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. Nag-sacrifice ako ganito para sa iyo, kaya tinubos na kita sa pamamagitan ng dugo, manumbalik ka sa akin. Ito po yung pagtawag ng Diyos sa atin. Isaiah chapter 44, verse 22. Isaiah chapter 44, verse 22. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga paksuway mo at ang inyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Aking pinawi na parang ulap ang mga paksuway mo. Okay? Pinawi na. Nabura, pinawi. Pintura. Pintura. Kahit marumi po yung pader, pag pinturahan po siya ng bago, malinis, di ba? Malinis. Yun po yung pinawi. Pinturahan po.
tayo ng dugo ni Hesus Kristo. Kaya sa mata ng Panginoon, sa mata ng Diyos, anong kulay sa atin? Dugo, yung blood. Yan po yung nakikita po ng Diyos sa atin, yung dugo ni Jesus. So, pinawi na tayo sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Yung dumi ng kasalanan, napakarumi, maruming kasalanan. Dito sa Philippines, di ba, walang snow. Okay? Snow. Pero sa Korea po, may winter season. So, mga November, December, January, may snow kami, may snow. Okay? Kaya nung bata pa po ako, so lagi, kapag may snow, naglaro kami sa labas, kaya gumagawa ng snowman, tapos inahagis po yung mga bola ng snow, tinatamaan yung mata. Hindi masyadong masakit dahil snow lang, snow. Okay? Yun po yung masayang laro, paglalaro. Yung snow. Maghagis ng snow. Pagkagising sa umaga, yung buong magdamag, so snow. Okay? Pagkagising sa umaga, anong kulay sa buong mundo? Puro puti. Puro puti. Yun po yung maganda tingnan. Puro puti. Yung bubong, bahay, yung lahat puti. Yung snow, yung white world. Kahit yung basura, yung mga tapon-tapon ng basura, anong kulay dyan? Puti din, puti. Yung tae ng aso, oh, puti din, puti. Yung dumi, lahat ng maruruming bagay sa buong mundo ito ay tagpan ng snow, puti. Puti. So, yun po yung magandang illustration po sa salvation. Lahat ng ating mga kasalanan ay takpan ng dugo ni Hesus Kristo. Maraming mga dumi sa ating puso. Madumi, may dumi pa din sa hanggang ngayon. Kaya kung walang dugo ni Jesus, okay, so hindi tayo tayo sa hukuman ni Jesus, hukuman ng Diyos. Mahiya, takot, hiya. Kung hindi tayo takpan ng dugo ni Hesus Kristo, kung wala po tayong biyaya, takot, hiya, mahirap lumapit po tayo sa Panginoon. Okay? Di ba kung may kasalanan po tayo, anong nangyari sa ating puso? Okay? Pag lumabak ka sa traffic law, signal, okay? Pag lumabak ka sa traffic law, okay? Kahit pula, dapat stop ka muna, pero tuloy-tuloy ka sa crossing. Okay? Nilabak mo na yung traffic signal law. Anong nangyayari sa puso? Takot. Saan? Sa pulis. Kaya hinahanap mo yung pulis. Baka may pulis dito. Kapag may kasalanan po tayo, tumitingin po tayo sa gilid. Baka may tumitingin sa akin. Kayang takot, hiya ay kasama ng kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit anumang kasalanan po natin, kahit kaano kaduming kasalanan, nakakahiyaw ito sabihin sa iba, ako lang nakakaalam. Okay? Nakakahiya po ito sabihin sa iba. Pero lahat ng ating maruruming kasalanan ay tinakpan ng dugo ni Hesus Kristo. Takpan. Okay? Kaya hindi makikita. Kaya sa napakaganda yung buong mundo ay puti. Yung snowy day. Pero pag umaraw na, natutunaw yung snow, di ba? Kung gano'n, yung tae ng aso, nakita-kita pa rin o hindi? So, kita ulit.
Yung mga maduduming mundo ay lumalabas pag natutunaw yung snow. Pero yung dugo ni Hesus Kristo, matutunaw, mawawala po siya o hindi? Yung dugo ni Jesus na nakatakip sa ating puso ay mawawala? Hindi mawawala. Okay. Hindi nawawala sa ating puso. Kaya, ligtas pa rin. Yung malinis pa rin po sa mata ng Diyos. Malinis pa rin. Kaya sabi dito, pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang inyong mga kasalanan ay gaya ng ambon. Okay? So, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Okay. Saan po siya tumawag sa atin, si Jesus? Okay? Doon po sa cross, nung ipinako siya sa cross, sabi po niya, it is finished. Natupat na. Lahat ng kasalanan mo ay binayaran ko na. Lahat ng paksuway mo, lahat ng kasalanan mo ay binayaran ko na. Tinubos ko na. Pinatawad na kita. Tinubos na kita. Tapos, kaya, manumbalik ka sa akin. Okay. Manumbalik ka sa akin. Ito po yung dakilang pagtawag ng Diyos sa atin. Dakilang pagtawag ng Diyos sa atin, tapos bilang isang taong ligtas, yung ating natitirang panahon sa mundong ito ay kailangan mabuhay para sa kanyang kalooban. So, balik po tayo sa unang Korinto, chapter 12. Unang Korinto, chapter 12. Yung pangalawa po, yung pangalawang bagay na kailangan sa unity ay pag-ibig o grace. Chapter 12, verse 18 po, 18. So, bali ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? So, bali ngayon, maraming mga bahagi, unit isa ang katawan. Verse 21, ang mata hindi makapagsabi sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari, mahihina ay kailangan. So, isang katawan. So, lahat po ng katawan, bahagi ng katawan, saan po sila sumusunod? Yung kamay, saan po siya sumusunod? Mayroon po siyang sariling isip? So, yung kamay po ay sumusunod sa utos galing sa ulo. Okay? Kaya yung stroke po, kung anong nangyari kapag stroke na tayo? Kapag stroke na tayo, yung katawan po ay hindi mahirap sumunod sa utos ng ulo. Okay? Isang normal na tao, lahat ng bahagi ng katawan, yung kamay, mata, tapos yung mga bibig, ay kinokontrol po sila lahat ng ulo. Galing sa ulo po yung utos. Okay.
Ito po yung mga illustration po ng church, iglesia. So, dapat sumunod po tayo sa ulo ng katawan po ito. Sino po yung ulo ng iglesia? Jesus, yung Panginoong Jesucristo, siya po yung ulo ng iglesia. Yung iglesia po ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya isang body po tayo. Isang body. Pangalawa po, yung bahagi, sa daming mga bahagi ng ating katawan, anong bahagi po mas mahalaga? Okay? Kamay at paa, alin po ba mas mahalaga? Kamay at paa. Kamay po ba mas mahalaga? Kung ganoon po, matatampo yung paa, ayaw niya kumilos. Kung ayaw niya kumilos, saan tayo makakapunta? Kung matampo yung paa, delikado po yan. Pag ayaw siya gumalaw, so nakahiga lang po tayo. Ay, mas mahalaga yung paa, patatampo yung kamay. Kung ayaw niya yung kumilos, paano po tayo kakain? Lahat ng bahagi ng katawan ay pareho mahalaga. Parehong mahalaga. Mata, yung bibig, yung mga ilong, mga tenga, yung buhok. May purpose po sa lahat ng bahagi. Bakit may buhok tayo? Okay? May purpose. Okay? Kung walang buhok, sa init, anong mangyari? Okay? Ito po yung protection. Kung may duda po kayo sa kalooban ng Diyos, minsan, ito po yung mga recommendation ko po sa iyo. Kapag may duda po kayo sa kalooban ng Diyos, tingnan mo yung kamay mo, yung daliri. Okay? Ito, napakagandang design ng Diyos. Okay? Napakagandang design ng Panginoon sa paggawa ng kamay. Okay? Ilang daliri? 5. Pareho ba yung haba niya? Haba nila? Iba-iba yung haba. Okay? Yung position. Tapos, yung kuko, tingnan mo yung kuko. Nasaan yung kuko niya? Kapag nasa harap yung kuko, anong mangyari? Nasa harap yung kuko, sa likod wala. Anong mangyari? Napakaganda yung design. Kung walang kuko, anong mangyari? Mahirap hawak. Nasa likod yung kuko. Kaya ito po yung parang mga supporting, ito yung mga likod. Tapos kung walang fingerprint, paano hawag natin yung fingerprint? Tapos sa bawat joint, may 2 joint para madaling mahawak po yung mga bagay-bagay. Hindi po ito mga basta-basta nangyari. Ito po yung napakagaling design ng Diyos. Napakagaling design. Hindi lamang po yung nakikitang bahagi, pati po yung bahagi sa loob. Naku, lalong mahalaga po yung mga function po sa loob. Function ng mga bahagi sa loob. Pag kumakain po tayo, okay? So, nilalamunan yung pagkain, tapos pampasok dito, tapos ano po yung step sa mga stomach, okay? Doon po mga digestion nangyari. So, in-observe po yung mga ingredient. Tapos yung mga natitira ay lumalabas sa likod. Kompleto po yung mga sistema. Sino po yung gumawa nito? Kayo po ba gumawa? Ang Diyos po yung gumawa ng ganitong napakagandang sistema. Dining hall ito, dining hall. Okay? Dining hall. Okay? Ngipin, tingnan nyo po yung mga ngipin. Gaano kagaling mga design ng ngipin. Mga cutting, tapos yung mga grinder dito. Tapos may pala sa loob. Ano pong pala? Yung dila po yung pala para mga halo, mabuting halo. Okay?
Kaya lahat ng bahagi ng katawan ay parehong mahalaga. Walang bahagi na hindi mahalaga. Ganun din po tayo. Lahat po ng mga kapatiran sa church, okay, kahit iba-iba yung kahit meron pong matalino o hindi, o iba-iba yung ating mga yung condition, pero lahat po tayo ay mahalaga bilang isang bahagi ng katawan. Kaya verse 21, mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. So, paano po natin masabi sa ibang mga brothers sisters ay hindi ka mahal, hindi kita kailangan? Okay. Yung bahagi ng mga pastor o ministers, yung bahagi ng mga leaders, yung kanilang ginagawa, yun lang po ba yung mahalaga sa church? Hindi po. Kahit wala kang ginagawa sa church, kahit presence lang po, nagche-church ka lang, at nakikinig ka lang, mahalaga rin po yung bawat bahagi, bawat brother, sister sa harapan ng Diyos. Yung baby Christian. Okay? Meron pong mga baby Christian. Kumakain. Anong ginagawa ng baby? Anong ginagawa ng baby? Nagtatrabaho po sila? Si Priscilla, pwede siya magtrabaho mamaya? Pwede siya magluto? Hindi kaya. Alam natin na Priscilla ay higa lang, iyak, o dede lang, nagdudumi. Pero masaya pa rin po yung magulang nila. Kahit wala silang ginagawa. Okay. Ganun din po, meron din pong ganung mga baby Christians sa church. So, nagche-church lang, pero okay lang. Dahil, so doon po, lumalago siya. Sa una baby, tapos yung gumagapang, tumatayo, lumalakad. Pero kahit 10 years na, gumagapang pa, anong gagawin? 10 years na gumagapang pa, kailangan yung special, yung treatment. Pero yung normal na growing ay after 1 year, so magsasalita. After mga ilang taon, so tumatayo, lumalakad. Kapag normal na po yung growing, yun po yung nangyari. Kaya sa loob ng church, lahat ng bahagi ay mahalaga. Kaya verse 22, sa halip, ang mga bahagi ng katawan na waring mahihina ay lalong kailangan. Mas mahalaga po sila. Parang hindi sila mahalaga. Okay? Sa katawan po natin, anong bahagi po ay parang waring mahina? Anong bahagi sa katawan po natin? Isipin po natin, anong bahagi ng katawan ay parang hindi masyadong kailangan? Meron po ba ganon? So, maraming ngipin. Pwede ba isang wala? So, maraming daliri. Pwede ba isang wala? Yung kuko. Pwede ba ito wala? Kuko. Okay. Lahat ng bahagi po ay mahalaga sa atin. Yung mata, mas mahina. Okay? Mas sensitibo siya. Pero, mas mahalaga po. Kaya, isipin po natin, yung mga mas mahinang bahagi sa church, mas mahinang brother, sister sa church, ay lalong kailangan po sila. Okay? Isipin po natin, yung mga mahinang brother, sisters, kahit wala po sila sa church, okay lang, maayos pa rin yung takbo ng church. Kung ganon, so, kung ganon po yung, kung ganon po yung isip po natin, ay kung tatanggalin po natin yung mga mahinang bahagi sa church, mga brothers sisters, yung mga mature na lang, nagche-church po tayo, magiging okay ba yung church? Hindi po, lalong makikipagtalo po sila. Kaya sa church po ay dapat may baby.
Kung may baby sa isang family, masaya o hindi? Masaya. Puro matanda lang. Masaya o hindi? Puro mature lang, puro mature. Walang baby. Masaya sila? Hindi. Kapag may baby, masaya. Nagdedede lang. Nakahiga lang. Pero yung kanilang mga smile na minsan, yan po yung malaking blessing sa family. Mas mahinang bahagi sa church ay mas kailangan po sa church. Kaya 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin na walang kapurihan ay pinangkakalooban natin ng higit na kapurihan. Ang mga kahiya-hiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. Meron pong bahagi na parang walang kapurihan. Meron pong bahagi na kahiya-hiya. Okay. Siya'y lalong pinararangalan. Pero sa labas ng church, ano po yung nangyayari? Yung mga kahiyahiyang bahagi ng katawan ay hinahamak po nila yung mga kahiyahiyang bahagi. O tinatabi po nila yung mga kahihiyang bahagi. Yun po yung ginagawa sa labas. Pero sa loob ng church, yung mga mahihinang bahagi, yung mga kahiyahiyang bahagi, ay lalong inaalagaan po natin mabuti, lalong pinaparalalakan po natin mabuti. Yun po yung puso po ni Hesus Kristo. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi natin higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ng bahaging may kakulangan. May bahaging may kakulangan. May bahagi na kahiya-hiya. May bahagi na mahihina sa mata natin. Pero sila po ay lalong magaganda. Kaya wag po natin silang hamakin, wag po natin silang husugaan ng madali. Okay? Dahil yung puso po ng Diyos, lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga sa harap ng Diyos. Ganun din po tayo. Kahit inisip po ba ninyo minsan, ay pastor, wala akong ginagawa sa church, parang hindi ako nagsisilbi sa church. Nahihiya po ako. Wala akong ginagawa sa church. Gusto kong tumulong pero wala akong ginagawa. Mahirap ngayon. Nahihiya po ako sa mga ibang kapatiran. Ganun po ba yung isip ninyo? So hindi po, hindi dapat ganon. Kahit sa mata mo ay may kulang sa harap ng tao, pero maganda pa rin. Okay? Mahalaga pa rin sa mata ng Diyos. Kaya verse 25, upang huwag makaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay makaroon ng makatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap ng kasama niya. Kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-sama nagagalak ang mga bahagi. 27, basahin po natin ito, 3-1. Kayo nga ay katawan ni Kristo, ang bawat isa ay may bahagi. Lahat ng bahagi po ay konektado. Kaya kapag isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. Okay? Kapag isang tinik natusok sa ilalim ng kuko dito, masakit o hindi? Masakit. Isang tinik ay natusok sa ilalim ng kuko dito, sobrang sakit. Kung gano'n, anong ginagawa ng kabilang kamay? Okay. Tumatawa siya? Okay. Ang Diyos ang bahala sa iyo.
Wala siyang pakialam sa kanya? Kung wala siyang pakialam sa kanya, parang itong kamay ay problema. Parang ibang katawan siya. O manhid. Kapag nakasakit po itong daliri, lahat ng katawan po ay nag-aalaga sa kanya. Okay? Itong kabilang kamay ay humahawak, naghahanap ng yung gamot para dito. Yung mata ay humahanap ng gamot. Okay? Tapos yung bibig ay sumisigaw, sakit. Yung paa, anong ginagawa ng paa? So tumatakbo siya. Okay? Lahat ng katawan po ay buong katawan ay nag-aalaga sa itong sakit na bahagi. Dahil konektado po tayong lahat. Kapag isang bahagi pinararangalan, sama-sama nagagalak ang mga bahagi. Dahil kayo nga'y katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, ito po yung church. Church ay hindi po building. Okay? Simbahan ba yung building? Dating isip natin, simbahan ay building. Yung bahay. Pero yung church, iglesia, ay sabi dito, kayo ang church. Kayo ang iglesia. Kayo ang katawan ni Kristo. Bawat isa ay may bahagi. Efesos chapter 1 verse 22, Efesos chapter 1 verse 22. 22-23, babasahin ko po. Ang kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Okay. Iglesia, katawan ni Kristo. Iglesia. Tapos, pumunta po sa chapter 5, verse 23. Ephesians chapter 5, verse 23. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. So, ulo ng iglesia, sino po yung ulo ng iglesia? Kristo. Okay? So, asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ito po yung tamang posisyon. Yung asawang lalaki ay ulo ng asawang babae. Hindi pwede baliktad. Asawang babae ba ulo? Ulo natin? Oh, commander sila, commander. Boss. Kailangan tanungin si boss. Sino po yung boss sa family ninyo? Asawang babae? Oy, kailangan ko tanungin yung mga anak ko. Anak po ba? Yung boss? Pag ayaw nila, hindi po. Yung biblical yung pagkakasunod ay asawang lalaki yung ulo. Okay? Kahit sister po ay, minsan yung sisters ay mas magandang idea. Mas matalino. Yung asawang lalaki, yung asawa nila ay hindi ganong kulang sa idea. O maraming kulang yung asawang lalaki. Kung ganon po, anong gagawin po natin? Ganun pa man, yung itayo po ng asawang babae yung kanilang asawang lalaki bilang ulo. Okay?
kung i-respect mo yung asawang lalaki, yung husband mo bilang ulo, sila po ay magiging ulo. Okay. Kung igalang po natin yung husband bilang ulo, okay, tutulungan siya ng Diyos para magampanan po niya yung katungkulan bilang ulo. Okay? Pero kung hamakin po natin yung husband, so hindi po nila gagampanan yung kanilang katungkulan bilang ulo. Kaya kailangan po natin igalang po sila. So, ulo ng iglesia ay Kristo. Kaya sabi po sa 1 Corinthians, kayo ang katawan ni Kristo. Anong ibig sabihin? Kayo ang church, iglesia. Ito po yung mga isang spiritual family. Yun po yung iglesia. So, balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 12. Verse 28. Ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una, mga apostol, ikalawa, mga propeta, ikatlo, may guro, saka may gumagawa ng himala, saka may mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, iba't ibang uri ng wika. Lahat ba ay mga apostol? Lahat ba ay propeta, lahat ba ay mga guro, lahat ba ay mga manggagawa ng mga himala, lahat ba ay mga kaloob ng pagkakagaling, lahat ba ay nagsasalita ng mga yuka, lahat ba ay nagpapaliwanag. Subalit, pagsikapan ninyong mitiin ang higit na dakilang mga kaloob, ipapakita ko sa iyo ang isang daan na walang kahambing. Yung finishing po, yung ending po ng itong chapter 12 ay patungkol sa iba't ibang uri ng kaloob. Sa loob ng iglesia po, so maraming mga kailangan, maraming posisyon, maraming mga ministry kailangan. Kailangan po ng mga minister katulad ko, kailangan yung ministry ng mga choir o church, school teacher, yung mga media team, yung mga nanay nagluluto sa kusina, yung mga brothers nagdadrive, yung nagsusundo, hatid, yung mga kapatiran na naglilinis, okay, nagugas ng pinggan. Pagkatapos ng kumain, sino po yung maghuhugas? Sino po yung maglilinis? Kailangan po dito yung mga yung katungkulan ng lahat ng bahagi. Kung hindi nyo po alam, pastor, hindi ko po alam kung ano ang ministry, kung ano ang kaya kong gawin sa church. Okay? So, kung hindi alam, so tingnan nyo mabuti yung ginagawa ng ibang brothers and sisters. Okay? Yun po yung suggestion ko. Kung wala po kayong idea kung ano ang dapat kong gawin sa church, tingnan nyo pong mabuti kung anong ginagawa ng brothers and sisters, ginagawa nila. Tapos, tulungan nyo sila. Tulungan nyo sila sa pagluluto. Tulungan nyo sila sa paglilinis. Tulungan nyo sila sa paghuhugas. Tulungan nyo sila sa paglinis na CR. Tingnan po ninyong mabuti kung anong ginagawa po nila. Kung wala po silang ginagawa, ikaw din. So, kahit walang ginagawa, okay lang. Kung meron po silang ginagawa, tulungan nyo sila. Yun po yung simula. Iba-iba yung posisyon, iba-iba yung trabaho. Pero sabi po dito, pagsikapan ninyong mitiin ng higit na dakilang mga kaloob. Yung higit na dakilang kaloob. Ano po ito? Ito po ay love. Yung verse 31 po, ito po yung connection, verse 31, chapter 12, verse 31. Ito po yung connection sa pagitan ng chapter 12 and chapter 13.
Di ba 1 Corinthians chapter 13 is about love, okay? Yung higit na dakilang kaloob, yung gift, love. Chapter 14 verse 1. Chapter 14 verse 1. Pakamitiin ninyo ang pag-ibig at paksikapan ninyong mitiin ang mga kaloob ng espiritual, lalo-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Okay? So, pakamitiin ninyo ang pag-ibig. So, ano pong ibig sabihin? Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Pursue. Pursue love. Okay? Habulan mo, mitiin ninyo ang pag-ibig, hanapin ninyo ang pag-ibig, unahin ninyo ang pag-ibig, pursue love. Okay. Kailangan po yung pag-ibig sa ating pamumuhaing Kristiyano. Kaya, chapter 13 verse 1 hanggang 3, so basahin po natin ito. Chapter 13, verse 1 hanggang verse 3. So, 3, 2, 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pumpiyang at batingaw na umalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking mga ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ganun kahalaga po yung pag-ibig. Kung mahusay ka magsalita, so marami kang talento, okay? Marami kang kakayahan, marami kang alam, o sigasig ka. Kung kahit may sigasig na ipamigay lahat ng ari-arian, naglilimos ka sa kapwa, ibigay yung katawan upang sunugin, pero kung walang pag-ibig, walang pakinabang, walang kabuluhan, useless. Nakakagising po itong salita. Nakakagising. Okay. Kaya ganun kahalaga po yung pag-ibig sa ating Christian living. So, itong chapter 13 po ay hindi pwede matapos ngayon. Kaya mga by ilang session po ay pag-aralan po natin yung chapter 13. So, hanggat maaari po, itry po ninyo na isolo po ito. 1 Corinthians chapter 13. Okay? Mga 13 verses lang po. Okay? Kaya, hindi ito madaling gawin, mga 1 year target. Itry ninyo, 1 year target. So, itong buwan, verse 1 na lang muna. Next month, verse 2. Verse 1 and 2. Next month, verse 1 hanggang 3. Mas mahirap po na yung kahit once na nasa ulo, pero madali mawala po siya. Kaya kailangan pa ulit-ulit para hindi mawala sa ating memory. And this coming summer retreat po ay this coming Saturday, magkakaroon po ng pre-meeting. So yung target po, this summer retreat po ay
17,000 yung buong Philippine Life Formation. 17,000 po summer retreat target. Kaya yung Tanawan Church po last year ay 300. So, lagpas ng 300, Tanawan Church. Kaya itong taon, okay, yung target po natin ay tatlong batch po this year, tatlong batch. Kaya yung target po ng ating evangelism summer retreat ay 400. 400 po yung target po natin. Kaya one time na payment sa summer retreat, one time, isang beses lang payment, pwede ka maka-join sa ibang batch na walang payment. Okay? Kaya tatlong batch po ay gamitin po natin para sa evangelism. So malaki po tayong pakinabang, malaking advantage po ng Tanawan Church. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon sa amin na yung pag-ibig po ay pinakamahalaga sa aming pamumuhay Kristiyano. Ipakita niyo po, Panginoon, sa amin kung ano ang tunay na pag-ibig. At turuan niyo po kami ng tamang paraan upang matupad po yung pag-ibig ng Panginoon sa aming buhay. Ipakita niyo po sa amin din kung ano po ang kulang sa amin. Nawa lumago po kami sa pag-ibig at pag-asa at pananampalataya. Sa dadating na summer retreat, naniniwala po kami na maraming kaluluwa ay maliligtas. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maipahayag ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.